Magpaalam na sa pagiging mahirap. Dalahin na sa buhay mo ang financial abundance. Ilagay ito sa ilalim ng iyong higaan at umakit ng pera sa buong taon. Alalahanin na ang video na ito ay para lamang sa mga may bukas na isip at lubos na paniniwala sa mga ganitong practice. Kung ang nilalaman ng video na ito ay hindi sang-ayon sa mga naging karanasan at paniniwala mo, ay mas mabuting i-skip mo na lamang ang video na ito. Kung nais mong umakit ng malaking pera at financial blessings, ito ay isang matandang ritual na epektibo at gumana na sa marami. Ang iyong higaan ay walang katulad. Hindi lamang sa pagtulog ang pwede mong gawin dito. Ang iyong higaan ay walang katulad. Hindi lamang pagtulog ang pwede mong gawin dito. At habang tayo ay natutulog, ang ating isipan ay patuloy na gumagana. Ang ating higaan ay nakakonekta sa lahat ng bagay sa mundo. Dahil ang ating higaan ay napupuno ng enerhiya. Alam mo ba na ang mga pyramid sa Ehipto ay parang mga light beams sa loob? Sila ay lumilikha ng isang malakas na energy field. Kaya naman ang mga paraon ay nakahimlay dito. May mga tao na may bagay sa kanilang higaan at kama na halintulad sa mga pyramid o ipinatatayo ang bahay nila, katulad ng sa mga pyramid. Pero ano ba ang kinalaman ng pyramid dito? Gusto kong malaman mo kung gaano kaimportante ang ating paligid. Ano man ang ating ginagawa o nararamdaman ay parehong apektado ng kung saan man tayo nandoon. Ang practice na ito na ating pag-uusapan ay mula sa ideyang ito. Ang mga habit na ito ay kayang baguhin ang nararamdaman natin, lalo na sa gabi, at ito ang siyang magdadala sa iyo ng mga bagong bagay sa araw. Kung ito ang ilalagay mo sa ilalim ng iyong higaan, mas mainam na ikaw mismo ay masusubukan mo ito. Ito ay patungkol sa mentalismo. Ito ang ideya na ang ating mga pakiramdam ay napakalakas at ang siyang magbabago sa tunay nating daigdig. Ang ating iniisip ay ang siya din nagkakatotoo. Ito man ay patungkol sa kalusugan, pera o pag-ibig. Ang mga bagay na nasa ating kalooban ay nakakaapekto sa ating panlabas na mundo. Ang dalawang bagay na ito ay may koneksyon sa bawat isa. Upang mangyari ang mga bagay na ito, ay dapat nating isipin muna ito. Ito ang gusto natin at dapat na magtiwala tayo sa ating sarili. Dahil dito ay napagtanto ko na may solusyon pa din talaga sa buhay. Anumang problema o dagok sa buhay ang ating mapagdaanan, ang mga bagay na ito ang siyang magdudulot ng malaking pagbabago sa buhay mo. Ang practice na ito ay magdudulot ng mahika sa iyong buhay. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabagong money spell na talaga namang gumagana. Una, kumuha ng isang glass jar. Ito ay gagamitin natin sa isang napaka-importanteng bagay. Kaya naman siguraduhin na ito ay malinis. Ang mga glass ay nagtataglay din ng mahika. Pangalawa, kumuha ng 3 garlic cloves at 8 dahon ng laurel. Ito ay may mga unique powers na may taglay na malakas na enerhiya. Pangatlo, kumuha ng barya. Ito ay currency. Saan mang bansa ka nandoon, ito dapat ay hindi malaki ang halaga. Importante din ito para sa ritual. Pang-apat, kumuha ng isang stick ng cinnamon bark o isang kutsarita ng cinnamon powder. Pang-5, bigas. Ito ay malakas na simbolismo ng kasaganahan. Pang-6, papaano ito gawin? Hawakan ng garapon, lagyan ito ng malakas na enerhiya. Isipin kung ano ba talaga para sa iyo ang pagiging isang mayaman. Para sa akin, ito ay pamumuhay ng payapa, kalmado at malayo sa stress pagdating lalo sa pera. Isipin mo na ikaw ay malaya sa problema sa pera. Ang pagiging mayaman
ay pagiging isang malaya. Ikaw ay makakapili ng kung anumang gusto mong gawin nang walang pag-aalala sa pera. Ang pagkakaroon ng sariling pera ay pagkakaroon ng kalayaan. Kumuha ng sapat na panahon para sa hakbang na ito para maramdaman ang pagiging isang tunay na mayaman sa loob ng 10 minuto. Kumonekta sa pag-iisip na ikaw ay mayaman na, may payapang isip at malaya. Ang 7, sa kaisunod na ilagay ang bigas, mga 1/4 ng garapon ng dami. Pang 8, pagkatapos na magawa ito, ilagay ang 8 laurel sa loob ng garapon. Ang number 8 ay sumisimbolo sa infinity o walang katapusan. Ito ay nangangahulugang ligtas ka at masagana palagi. Habang ginagawa mo ito, isipin mo kung papaano pumapasok ang kasaganahan sa iyong buhay. Pang 9, sunod na ilagay sa garapon ang 3 garlic cloves. Ito rin ay simbolismo ng proteksyon. Habang inilalagay mo ito, isipin mo na walang tigil ang pagpasok ng mga biyaya sa buhay mo. Ang 10, ilagay ang cinnamon. Ito man ay stick o pulbos. Saka ilagay na din ang isang pirasong barya. Siguraduhin na ito ay perang na ipapambili pa. Hindi luma, hindi fake o hindi demonetized. Tandaan na maging totoo sa anumang parte ng proseso. Ang 11, ituon ang iyong paningin sa pera mismo sa loob ng garapon at saka sabihin ito. Ang pera ay dumadaloy sa akin sa anumang paraan. Ang pera ay dumadaloy sa akin mula sa anumang lugar at anumang paraan. Nakakakuha na ako ng pera sa anumang paraan at lugar. Nakakakuha na ako ng pera sa maraming paraan. Ang 12, takpan ang garapon ng mahigpit, saka ilagay ito sa ilalim ng iyong higaan. Patuloy na mag-isip ng magagandang bagay. Gawin ang ritual na ito bago matulog. Sa bawat pagtulog mo habang ang garapon na ito ay nasa ilalim ng iyong higaan, ito ay tahimik na kikilos para sa iyo na siyang hahatak ng financial blessing sa iyong buhay. Ngunit hindi pa dito ito natatapos. Upang tuluyang yakapin ang bagong enerhiya na ito, importante din na mabago ang iyong mindset at daily habit. Umpisahan ang iyong araw ng may pagpapasalamat o gratitude. I-acknowledge ang kasaganahan na nasa buhay mo na. Maglagay ng isang journal o notebook sa tabi ng iyong higaan. At sa bawat paggising mo, isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Sa paraang ito, ang isip mo ay maitutuon mo sa frequency ng kasaganahan na siyang mas mapapadali ang pag-akit mo nito. Alisin ang mga negatibong isipin patungkol sa pera sa tulong ng mga positive affirmation. Imbes na sabihin mong hindi mo kayang bilihin ang isang bagay, ay sabihin mo na meron ka namang pambili. Ngunit mas matalino ka lamang sa paggastos. Pansinin na ang mga simpleng pagbabago na ito sa iyong pananalita ay kayang magdulot sa iyo ng malalaking pagbabago sa buhay mo. Ayusin ang pananamit, kumain ng masasarap na pagkain at libutan ng sarili ng mga taong tutulungan kang umangat sa buhay. Pumunta sa magagandang lugar. Ang mga bagay na ito ay siyang makakatulong upang mapanatiling mataas ang iyong vibration at siyang makakatulong na akitin ang kasaganahan papunta sa iyo. Habang patuloy na ginagawa mo ang mga ritual na ito, pati na din ang mga mindset shifts na ito, manatiling pasensyoso at magtiwala sa proseso. Sa una, ito ay mabagal o parang walang nangyayari. Pero kalaunan, ito ay mapapansin mo may magbabago sa iyong pinansyal na sitwasyon at overall well-being. Maging alerto at maging bukas ang diwa sa kung papaano ihahatid sa iyo ng universe ang mga biyayang ito. Maaaring ito ay magmumula sa mga job opportunities, hindi inaasang regalo o pagtatagpo na makakatulong sa iyong makamit ang mga layunin mo sa buhay. Ang ritual na ito ay hindi para sa pag-akit lamang ng pera. Ito din ay para sa paglikha ng buhay na napupuno ng kaligayahan at fulfillment.
Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.